importante po itong topic natin ngayon. Kasi alam nyo, may kinaugnayan po itong topic natin patungkol po sa nag-walk out kahapon itong minority sa Senado. Binalita na kanina na itong si Senator Estrada at si Senator Villanueva, si Joel Villanueva, kakasuhan ng plunder ng ombudsman. Kapag mangyari po ito, edi syempre, uhulihin si Senator Estrada at si Senator Villanueva. At yan po ang gusto nila kasi hindi na po makapag-vote itong dalawa during the impeachment trial. Kaya, kahapon, ayaw talaga nilang isulong yung teleconference. Kasi, masasayang Kahit huhulihin nila si Estrada at si Villanueva, makakaboto pa rin sila sa impeachment trial kapag matuloy ang teleconference. Kaya nga, tuloy this coming Monday yung botohan na yun. Ang gusto kasing mangyari ni Senator Alan Peter Cayetano ay magbotohan na. Alam naman natin na mananalo talaga ang majority, yung kampo ng mga senators ni Duterte. Kasi 13 sila 11 lang. Di ba? Tayo, mga DDS, sang-ayon tayo doon. Kasi si Senator Bato, who is hiding right now from this administration kasi patungkol sa ICC, makapag-vote pa rin itong si Senator Bato. Yan po ang ating gustong mangyari. So, ngayon, ewan ko ba, bakit parang trinabaho na nila para talaga ma-impeach itong si VP Sara. Okay? Kakasuhan nila ang mga senador na naka-align sa mga Duterte para kapag mahuli sila, lalabas sila sa Senado, hindi na sila ka-vote. Okay? Mamaya atin pong pakinggan yung balita na yan. Okay? At heto pa ang matindi. Si Robin Padilla na naman ang target nila ngayon. Ang PNP, CIDG, iparereklamo si Senator Padilla. Iba pa dahil sa pagtulong sa pagtakas ni Senator Bato. Diba? Talagang hanap talaga sila ng paraan para ang mga majority ng mga senators ay huhulihin nila. Diba? Hindi ba kayo marunong lumaban ng patas? Yan kasi ang ipinagtataka ko Diba? Bakit? Kapag mag-impeachment trial, hindi pa man natin napakikinggan ang impeachment ni VP Sara. Diba? Kailangan pa natin I think sa June 6 yun bakit nagmamadali kayo na hulihin na itong mga senador na ito para hindi na sila makaparticipate sa impeachment trial? Kasi you don't have the numbers? So anong tawag doon? Diba? Wala kayong patas na laban kasi wine-weaponize na ninyo ang mga ahensya ng gobyerno. Yan ang katotohanan, wag na tayong magbulahan, di ba? So ngayon ay mag-like muna at mag-share sa video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And at the same time guys, sa mga hindi pa nakasubscribe dito, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga mainit na talakayan dito sa Don Mar TV. Tapos, eto po, panoorin po natin. Senator Estrada, Senator Joel Villanueva, wala na. Huhulihin na nila para mananalo na sila sa impeachment yung mga SB 11 raw. SB 11, pasaway 11. Hinog na ang kaso laban kina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Ayon yan kay Ombudsman Boying Rem. Hinog na raw ang kaso. Tapos na silang sumulat ng script Remulia, tapos ka na? Ako this is just my own opinion. Alam ko naman na pinag-initan lang itong dalawa. Tapos na ang kanilang script kaya hinog na raw. What can you say about that? Plunder ang isa sa pangreklamo sa dalawang senador dahil sa umunoy pagkakadawit nila sa flood control scandal. May express report si Camille Samonte. Itinakda na ng Ombudsman sa Huwebes ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Alinsunod ang kaso sa rekomendasyon ng Department of Justice na kasuhan si Estrada at iba pang DPWH officials kaugnay ng mga anomalyang flood control projects. Ang pinakamalapit na, hinog na, at pipirmahan. It clearly says the body language and the way he speaks, di ba? Na sila po talaga ay gumagawa ng script Hinog na. Tapos ka na gumawa ng script, ha? Ay nako. Ang galing mo talaga rin, Julia. Maya. Yung information against Senator Jinggoy Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan in the soonest possible time. Tingnan mo. Hopefully Thursday,
we will file it first thing in the morning by Thursday. Sa pagdinig doon ng Cebu Ribbon Committee, ibinunyag ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nakatanggap umano si Estrada ng 30% na kickback mula sa 355 million peso project. Una nang itinanggihan ng senador. Pati si Senator Joel Villanueva kakasuhan ng plunder kaugnay rin ng flood control scandal. Tingnan mo na. Meron pa kaming tinatapos rin at talaga dumating panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagka... Yan ang ipinagtataka ng taong bayan eh. Bakit ang mga nasangkot na mga senador, bakit naka-align sa mga DDS? Eh, obvious na, di ba? Obvious talaga. Mantakin mo, mas una pa nakasuhan itong si Senator Joel at si Senator Estrada kesa dito kay Martin Romualdez at ni Zaldico. Grabe, no? Tapos, ang daming mga buwaya dyan sa House of Representatives. So, walang kinasuhan ni isa. Pagkakalahad ng, ng impormasyon at ang ebidensya na kasama nito. Matipid naman ang reaksyon ni Junggoy sa hakbang ng Ombudsman. So I have to consult my lawyer. Pero nanindigan siyang wala siyang budget insertions. Oh, ang advice ko sa iyo, Senator Jinggoy, no? Ipaglaban mo kung ano yung prinsipyo mo. Kasi hinahangaan ka ngayon ng taong bayan. Whether ikaw ay kakasuhan, ha? Ikaw ay makulong ulit. Basta ikaw ay sumusunod sa iyong prinsipyo para sa taong bayan, hahanga ang taong bayan sa iyo. Hindi naman tayo, itong buhay natin sa mundong ito, hindi naman ito permanent. Diba? Temporary lang yan. Kaya, sundin mo ang, sa tingin mo, yung konsensya mo, Senator Jinggoy. Okay? Alam namin, ng taong bayan, na ikaw ay pinag-initan lang, pinagtripan lang. Dahil, they want to get the numbers they want. At isa kayo, na, ika nga, sabi ni Senator Amy Marcos, na, tinatakot, kinasuhan. Kasi ayaw nilang bumaliktad sa minority. So, wag kang mag-alala. Harapin mo, Senator Jinggoy. Para sa flood control projects. Politika ba sa tingin ko, sir? Your guess is good. Basta ang alam ko, wala akong insertion. Nakatulong sa kanila. Wala silang record na ako ay may insertion. Kasi alam ko itong ikinakaso nila kay Joel at ni Jinggoy, matatalo pa rin ito Basta't importante sa kanila, kasuhan lang. Kasi kapag may kaso ka, non-bailable yan, no? Kapag hinihiring pa yung kaso, non-bailable yan. Hindi na sila makaparticipate sa impeachment trial. So, ita-timing nila yan. Ganyan ang laro ng politika. Mga kapal talaga sila. Grabe. Sinubukan namang hingi ng panig ni Villanueva pero hindi siya nagsalita. Bukod naman sa dalawang senador, may gumugulong ding investigasyon ng Ombudsman laban kay Congressman Martin Romualdez. Para kay Remulla, Para sa akin, itong kay Romualdez, ano lang to? Pakitang tao lang to Hindi, itong administrasyon na ito, hindi po sila seryoso na kasuhan itong si Martin Romualdez. Ano lang ito parang plastika na kasuhan nila para tumahimik ang galit ng tao. Pero mananalo pa rin ito. Ipapanalo pa rin ito. Alam na natin yan. Ang totoong justice na makakamit natin sa taong bayan kapag mapresidente na si VP Sara, lahat ng magkakasuhan dyan, I think, titino itong ating justice system. Sa ngayon, sa tingin ko, this is just my own opinion, wala na ang justice system natin. Wina-weaponize ng administrasyon. Obvious na obvious. ang grandest case ay laban sa dating House Speaker. Kabilang dyan ang money laundering at ang conspiracy to defraud the Treasury. Si Romualdez ang itinuro ni dating Senate President Cheese Escudero na mastermind sa budget insertion sa flood control projects. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Itinanggi na ni Romualdez noon ang mga parata. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po para sa pasada ng mga So, ayan ha. So, wala na talaga silang preno, kakasuhan na talaga nila. Eto pa, Robin Padilla rin. Plano nilang kakasuhan. Pati si Robin Padilla hindi na maka-vote dito sa impeachment trial kapag mahuli siya dito. Kapag huhulihin na siya, arestuhin na siya. Oh, anong tawag mo doon? Obvious na, di ba? Obvious na talaga lahat. Ito pa, sige. sasampahan na ng reklamo ng PNP, Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, si Senator Robin Padilla at iba pang individual. Dahil umano yan sa obstruction of justice. Ito yung sabi ko, ubusin nyo na lahat ng majority. Kasuhan nyo na lahat ng majority, tapos ikulong nyo, arestuhin nyo, para kayo na ang mananalo sa impeachment.
nagtulungan nilang makatakas si Senator Bato de la Rosa. Ayon kay CIDG Director Robert Morico, lumalabas sa investigasyon na hindi lang basta-basta nakisakay si Bato kay Senator Padilla nang umalis sila sa Senado madaling araw noong May 14. Isa raw yung planadong biyahe na maiwasang matiktikan Planado raw. Okay, sige. si De La Rosa at makatakas. Meron pa nga raw isa pang sasakyan na bumubuntot noon sa kotse ni Padilla na nagsilbing security escort at backup car sa kanilang biyahe. Pagdiriin ng CIDG tuwing may nangingialam sa pag-aresto sa isang kriminal. And ito ang nakakasakit pa, no? Alam naman po natin na walang warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa, so he is free to go. So kung sumakay man si Senator Bato de la Rosa sa sasakyan ni Robin Padilla, walang kasalanan si Robin Padilla. May warrant of arrest ba? Wala. So anong kasalanan ni Senator Robin? Bakit hindi niyo hinuli yung day na nagkaputukan? Kasi wala kayong warrant of arrest. So, he is free to go. Kahit sinong sasakyan ni Senator Bato, walang kasalanan. Ang hirap ng administrasyong ito kasi kahit ano na lang ang ikinakaso, they are so desperate na talaga. Na takot sila na maging presidente si VP Sara kasi alam ng mga media at ang mga taong bayan na kapag si VP Sara ang maging presidente, ubos lahat itong mga nagnakaw sa flood control project. At isa na dyan, hindi makakatakas ang Pangulo natin ngayon. Kasi Bangag, hindi ka makakatakas. Imagine mo ha, pati yung kapatid ng presidente natin, siya na mismo ang nagsasabi niyan na desperado na silang term extension. Wow! Ganyan nakadesperado, tapos di-deny pa mga putay. Ang offender, rumurupok ang sistema ng katarungan sa bansa at nakokompromiso ang kapayapaan. Una nang sinabi ni Padilla na nakisakay lang sa kanya si Bato at hindi naman sila tumakas dahil marami namang pulis sa Senado noong mga oras na yun. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. So marami namang pulis sa oras na yon. Sa akin naman, kahit 1,000 pulis pa yan, walang warrant of arrest. Anong magawa nyo? Wala. Ganun lang kasimple ang argumento.